Ang undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue ay balikin sayo na. Nagsimula na ang kanyang dikdikan sa sparring. Grabe! Grabe! Joshua The Passion Pasio, winasak ang mga sa Monkey King na si Jared Brooks at siya na ngayon ang One Unified Strawweight MMA World Champion. Dito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Inanunsyo na ni Naoya Inoue na nagsimula na siya sa kanyang sparring at sa kanyang physical training bilang paghanda niya sa kanyang paparating na laban na gaganapin sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Sinagot na ni Inoue ang hamon ng mga maraming mga boxing experts at boxing fans ang isyong hindi na lumalabas si Inoue sa kanyang lungga sa Japan. Kaya ngayon ay pinapatunayan na niya na hindi lang siya Japanese champion, na sa Japan lang siya champion dahil kampiyon talaga siya sa buong mundo. Kaya para sa pang-apat na depensa ni Inoue sa kanyang mga korona, ang susubok na baklasihin ang lahat ng kanyang mga korona at papalit sa kanyang trono ay ang undefeated na #1 contender sa World Boxing Council na Mexicano na si Alan David Ray Picasso Romero ngayong darating na yan ng buwan ng Mayo. Ayon sa ibinalita ng The Ring TV, ang venue ng bakbakan ni Inoue at ni Picasso ay sa T-Mobile Arena na kung saan kasya ang 20,000 na mga taong manunood sa laban. Kung babalikan natin ang nakaraan, nagkaroon ng fight post conference sa pamamagitan nina Inoue at ni Kim Yi-jun at inanunsyo ng promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Washi na ang target nila ay itong si Picasso na nga ang isusunod nila bilang tugon na rin sa mga taong gusto na si Inoue ilalabas na sa Japan at pumunta sa Amerika. Ang huling laban ni Inoue mga kakwento sa Amerika ay sa taong 2021 pa kontra yan sa ating kababayan na si Michael Dasmariñas. Samantala, mabuhay Pilipinas! Good news kay Pasio dahil sa wakas, winasak ang binansagang hari ng mga unggoy at tila ba na sobrahan ng kain ng mga saging kaya sapul na sapul sa atake ni Pasio ang maangas na Monkey King. Maganda ang pagkapanalo ni Pasio ngayon dahil hindi na sa pamamagitan ng disqualification kundi indinaan na talaga sa husay at galing ng mandirigmang Pinoy. Tagumpay si Pasio bilang main event sa 171 sa Qatar at may-score siya ng second round technical knockout noong February 20 Huwebes. Ang sagupan nila ni Pasio mga kwento at ni Brooks ay pangatlo na yon. Sa opening round ay kaagad umarangkada si Brooks at kaagad ipinakita ang husay sa pag-takedown kay Pasio at sunod-sunod ang kanyang mga atake. Pero nananatiling kalmado si Pasio at nakafocus sa mga game plan ng laban. Hanggang sa round 2 ay doon na tinuloy-tuloy na ni Pasio ang kanyang mga atake hanggang ginawa niya ang ground and pound. Hindi nakatakas pa si Brooks at inatake na inatake ito ni Pasio hanggang hininto na ito ng referee. Grabe! Grabe! Mga kakwento, natalo man si Kevin Bilingon kontra kay Fernandez Bibiano. Pero maganda pa rin ang laban kabayan ang ipinakita mo. Bounce back stronger lang sa'yo. And once again, congratulations sa'yo, Joshua The Passion Pasio.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Evs PJ8MC, kay kakwentong Idol Rights, kay kakwentong Glyza Balansag, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.